hagdan dito, oh. Kaya nahihirapan din ako sa pagbaba at as dito. Muntikan pa ako mahulog dito. Pangalawang step. Buti na lang hindi natuloy. Pansamantalang tindahan. Pansamantagal. At hindi naman nanakawan. Pwede mo manakawan. Maghihirap mo na yung Wait lang, punta muna ako dun sa babae project ako at ako'y mag-CR. So, hello, what's up mga kagwani? Panibagong vlog na naman for today's video. So, for today's video, pupunta tayo dun sa bahay ni Lola. Kasi may ginagawa dun si Dada. So, arat na at alamin natin kung anong ginagawa niya. So, ayun mga kagwani, andito na ako at napaka-tarik nitong, hagdan dito, oh. Kaya nahihirapan din ako sa pagbaba at as dito. Ayan, wait lang. Ayun, may ginagawa talaga si Dada. Wait. Kanina, muntikan pa akong mahulog dito. Aray. Aray. Muntikan na akong mahulog mga kagwani kasi si Bruno, nakipag-unahan siya sa akin na bumaba. May mga dala akong pagkain, tapos may bit-bit pa akong bag. Hiningal ako. May bit-bit akong bag. Tapos ayun, muntikan pa akong mahulog dito. Pangalawang step. Buti na lang hindi natuloy. Kasi baka mampog yung ulo natin or mabalian, ganon. So ayun mga kagaya, nandito si Dada. Hi Dada. Yeah. What you doing? What's up guys? Ko ng tindahan. Parang pagtinda na. Pansamantalang tindahan. Samantagal. Pansamantagal. Kasi matagal pang budget. May mga kristal na ng paninda sa may sarado. At hindi naman nanakawan. Pwede mo manakawan. Maghihirap mo na yung Tama. May mga nag-comment Dada na baka daw yung mga andito lang din daw yung nagnakaw kasi alam daw kung yung dito. Hindi rin. Kasi hindi nga inubos eh. May nagsabi din na buti na lang hindi daw inubos yung paninda. May awa pa naman daw yung magnanakaw. Siguro mga dumadaan lang dito. Taga rito rin. Kaya one of your customers, 'di ba? Hindi naman yan kasi wala namang nakahuli sa kanila. May nakakita na umaali-aligid. Kaya lang yung actual na wala naman. Di ba may CCTV sa kapitbahay? Sa tingin mo nahagip ata. Hindi naman yun. Lahat naman dumadaan dyan. Yung mga may bit-bit, syempre, yun. Hindi naman na sigurado ng mga bit-bit na yun. Malay mo, dati na silang bibit-bit. Hindi naman galing bit. Hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-binta. Kasi masama naman yun. Hindi naman natin nakita. Mga kagwani, nanggaga pa ako si Dada. Wait lang, punta muna ako dun sa babae project ako at ako'y mag-CR. So ayun mga kagwani, bibili muna ako ng pang snacks ni Dada kasi ayun, solo lang siya nagtatrabaho dun sa bahay nila Lola para dun sa tindahan, temporaryong tindahan nila mama ng
makaipon din sila ng pamuhunan doon, mabentahan din kahit kaunti lang yan. Ayun, ang dami kong sinabi. Bilan na muna natin ng pangayon kasi lagay. So, I'll be back later mga kagweni. A few moments later. So, ayun mga kagweni, inilagay ko muna dun sa pabay project. Punta na muna natin sila dada kasi alam ko bababayan doon. Kaya, dun ko na lang. Iniwan ko na lang dun. Ay, nako. Ayan na yung natapos ni Dada. Tapos, ilalagay siya doon. Next, ito naman ang lalagyan ng plywood. Ito yung dati kong ding-ding. May design. Mahal din to. Ang ganitong sticker. Mahal yan. Libo yung ginastos ko niyan, kaso binagyuhan lang. Ayun mga kagweni, ibibigay ko muna yung camera kay mama. Siya muna daw ang mag-vlog for today's video. Ayan na po, umalis na si Gwenny. Pumunta na sa bahay project. At naiwan si Dada. Nagpapatuloy sa paggawa ng tindahan. Pinagtatagpi-takpi lang niya yung mga nabagyuhan na plywood. At yan yung plywood dati sa kwarto nila Gwen. Recycle. Kasi pwede pa naman eh. Kasya dyan sa hanggang taas. Pahalang. Ay, pahaba. Pataas. Para secure lahat. Walang magkakapasok na kamay. Walang mangunguha. Paktay. Ay, sa taas din naman yung ano niya. Pero pahaba pa. Lalagay na po ni Dada. Oh, kailangan mo ng katuwang. Wag na. Ganyan na lang. Hawakan ko. Pwede ko lang magkakawa ko. O, sa taas. Tapos, sa kabila, ganyan din. Para mapagpatuloy na yung pagtitinda dito sa tindahan. Mailagay ko na yung mga paninda. Secure na pag nagawa na yan. Tapos may pintuan. Tapos lalagyan pa to ng patungan. Konti. Oh. Dahil kayo usog mo pa. Oh, tingnan mo. Pero may lusot. Usog mo ba ng konti? Na-estimate mo na. Ayun, nakalagay pa dyan ng mga kuryente. Hindi pa inaayos. Pag na takpan na lahat, ayusin na yan, iyan yung mga wire para hindi magulo. Ito yung rep ko. Papaayos ko muna yun para magamit ulit. Siguro yung crayon niya or yung sa baba baga. Pwede pa naman na tayo maayos para may lalagyan pa tayo ng mga debote at malagyan ng yelo. Pandagdag puhunan pa yan yung yelo. Taas.
sarado yung pintuan papuntang labas. Tapos bukas dito yung sa tindahan kung sakali may ginagawa nakikita. Nagluluto dito. Dito muna kayo magluluto at wala pang kusina. Malapit lang sa pinagtitindahan namin ng almusal. Provisional lang po yan. Lalagyan ng lutuan. Dito po yung mga natirang mga paninda ko na hindi naman iwan na dinakaw yung iba. Ito yung natira. Pili lang sila ng dinakaw. At dito lalagyan pa yan ng dingding. Kaya kailangan may sarado yung tindahan ko. May lock para di manakaw. At ayun po mga kawini, pupunta muna po ako sa kabilang bahay doon kay Lola Maming. Kasi magpapadasal sa kapatid nila, kay Kuya Dada. Ipatay sila, yung nasa Palawan, yung panganay na kapatid nila. Punta muna ako doon. Iwan ko muna tong ginagawa ni Dada. Sige po, bye-bye. 4 hours later. So, ayun mga kagani, tapos na yung vlog ni Mama at Dada. Nakatulog rin ako. Kasi palaging kulang yung tulog ko kasi kaka-edit. Tapos mga ganitong oras paghapon, grabe yung antok ko kahit nag-e-edit din ako paghapon. Nakakatulog ako niyan. Eh yung phone ko nakaganon na sa unan. So sa ngayon wait lang pala. Kinakain na nila yung binili kong pamerienda sa kanila. Wow, pizza. Si Mama. Si Dada. Galing ko lang dun sa eskina, dun sa bahay ni Lola mo. Nagpadasal. Kami lang 4, si Papa John mo, si Mama Pina mo ako, tapos yung nagdasal si Anteroli. Tapos may nag-video call din, si Christian, yung anak. Yung Ardaling family. Hanggang 9 days ata yung padasal dun. Kasi di makakapunta dun sa Palawan. Ang layo-layo, tapos mahal yung pamasahe. Back and forth ata, pamasahe 10,000. Wala ganong halaga yung mga magkakapatid para pumunta doon. Kaya ito, ginagawa nilang padasal. Tapos, Lalive na lang yung padasal. Kung saan. Nantay yung kapatid. A few moments later. So, ayun mga kagani, umalis na sila, Dada and Mama, kasi mamamalingki daw yun. So, ayun, pati nga ako mga kagani na bigla sa balitang iyon na si Papa Edgar daw ay pumanaw na. Nakakabigla kasi kakabakasyon lang nito nung 1 taon siguro yun. Last 2023. Nagbakasyon yun dito, malakas pa yun. Hindi naman namin inaasahan na ganun yung mangyayari sa kanya. Ang sabi daw, cause of that niya is heart attack. Nag-CR man lang, tapos natumba na lang daw bigla. So sabi daw nung na heart attack si Papa Edgar. Kaya ganun. Nakakalungkot mang isipin na bumanaw na yung kapatid ni Dada. Yan si Papa Edgar. Kahit nakakalungkot, wag natin indain yung kalungkutan or sakit na nadarama kasi hindi tayo pwede mag-stay yan sa kalungkutan na yan. So, tanggapin na lang natin mga kagani na ganun nangyari kay Papa Edgar. Kasi lahat naman tayo hantang sa ganyan. Lagi nating isipin na sa mundong ating ginagalawan ay may dumarating at may umaalis. Ganun ang ikot ng mundo. At tanggapin natin yun. So, maging
ready lang palagi. Maging prepare kung anong kahihinatnan. At kung gusto pa humaba ang buhay, ingatan ang sarili, ang health, pangangatawan, ang mental health natin, lahat-lahat overall. Ingatan at alagaan. Ingatan, alagaan, at pahalagahan. Yun. Maganda yun mga kagwani. Sana i-apply nyo yun sa sarili nyo. And ako, yung mindset ko, nasa ganun na din na bagay. Ang masasabi ko lang mga kagwani, lahat tayo hantong sa ganon. Kaya, habang bata pa tayo, ingatan ang sarili. Kasi, ang buhay natin mga kagwani, isiniram lang at iisa lang ang buhay natin. So, habang bata pa, ingatan ang sarili. Ingatan ang pangangatawan. Tapos, kung ano yung mga dapat iwasan. Like bisyo. Ganyan, yung mga bisyo. Alisin yun, iwasan. And, ang alam ko kasi, pagtuntong ng 60 years old or bago mag 60 years old, magsisimula na yung paniningil ng katawan natin. Halimbawa, kung mabisyo ka ngayong kabataan, pagdating ng katandaan mo, yun, maniningil yan. In the future, maniningil yung katawan natin. So, dyan na magsisimula yung paunti-unting pananakit ng katawan, paunti-unting paglabas ng mga sakit, gano'n. Kaya, ang masasabi ko lang mga kagwani, ingatan talaga ang sarili. Yun. At, pahalagaan ng buhay, syempre. So, ayun, just be safe everyone. Sana, yung mga advice ko sa inyo is, ma-adapt nyo sa sarili nyo. Ingatan ang sarili, lalo na yung health. Huwag abusuhin yung pangangatawan. Huwag aabusuhin. Ako, ganitong edad ko, kahit ganito pa lang yung edad ko, sinisingil agad ako ng katawan ko. Kaya, kung nakita nyo mga kagwani, namayat ako. Yung unang kita nyo sa akin, payat na ako nun. Nung dati kasi mga kagwani, chubby-chubby ko. So, dahil sa pag-racket ko, pagsisikap na magkaroon ng pera at makabawas sa gagastusin nila mama, makabawas sa problema, at makatulong din sa kanila, is yun. Talagang, since elementary ko, nasayaw na ako. Kaya, hindi ko inisip na ganun mangyayari sa akin na papayat akong ganun kapayat. As in, yung pisngi ganun na. Yung nasa isip ko palagi, ay, kaya ko pa. Hanggat kaya ko, sige. Pero yung katawan ko, suko na. Kaya, ayun, nag-stop ako. Ilang months na ako nung November, nag-stop na ako. November, December. January, 3 months na ako nag-stop sa pagsasayaw. And, ibinabalik ko yung dating pangangatawan ko. So, sa ngayon, maganda-ganda na rin. Kasi yun na nga, nakakabelo ko sa pagtulog, sa pagkain. Talagang binabawi ko. Binabawi ko yung dating pagkatsabi ko. Ayun mga kagwani, maraming salamat po sa panonood. So, ayun. Don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. And please click the notification bell for more updates. Sa nag-suggest, may nakita kong commentator nag-suggest dito na mukbang challenge daw with my family. So, soon, abangan yan. So, bye-bye!